Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations. Yeah. Umabot ka ng 2026. Amen? Grabe, no? Sino dito yung talaga namang sinubok nung nakaraang taon? Sumigaw ng mahinang amen. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Ena. Ayan, in behalf of our pastor, no? Good morning and Happy New Year. Ang bilis ng panahon, 2026 na. At tatlong araw na yung nakalipas, no? Bitin yung bakasyon. Bukas magwa-work na ulit. Bukas papasok na ulit. Tapos, isang taon na naman. Tama? Ang susunod na holiday natin hihintayin, yung medyo mahaba yung Holy Week na, no? Ayan. So, kamusta po ang mga New Year natin? Blessed, masaya. Sino dito yung mga na-trentahin na? Yung 12, 15, tulog na. Sabi sa TikTok yung mga trentahin daw, no? Pagkatapos kumain, inaantok na. Sino dito yung merong panghanda sa freezer, hindi pa ubos. Amen? Ubusin nyo na, hanggang ngayon na lang yan. Ayan. O, sabi ni Brother Rico, sino daw dito yung mga nag-enroll na sa gym? May kilala ako, 3 months agad eh. Sambay, si ate pa mo. Yung mga nagsimula ng New Year's resolution, yung last year na resolution hanggang ngayon, resolution pa rin. Ayan. So, eto. Walang halong kaplastikan ha. In one word, isipin mo, how will you describe your 2025? Ayan. Sige nga. Yung totoo lang Ayan, sige. Wag nyo nang ibulong sa akin. Isipin nyo na lang sa sarili ninyo. Ako, siguro kung yung walang halong biro, challenging. Sino dito, it's a tie, challenging din, di ba? Pero we are blessed, no? Sabi ko nga, congratulations. Umabot tayo ng 2026. Ayan. So, di ba, usually, pag matatapos na yung taon, dyan nag-iisip ka na. Ina-assess mo na ngayon, mga bandang November, December, na ano nangyari sa buhay ko ngayong taon na to? O kaya, at saka, ano yung i-expect ko sa susunod na taon? Tama? Ako na November pa lang, nag-iisip na ako talaga eh. Sabi ko, ang bilis. Kasi pag pumasok yung first week ng December, wala na yan. Parang yung December, parang 2 linggo lang eh. Diba? Tuloy-tuloy na agad. November pa lang nag-iisip na ako. And yung message this morning, this word, kasi ako every year, I always ask the Lord, Lord, ano yung word ko for the year? Yan. Last year talaga, challenging talaga. 2024, naalala ko, ang word ko naman nun is growth. Yan, ganda, no? Growth. Diba? Kayo, anong word of the year nyo? Excited ako i-share to sa inyo. Sobrang excited ko, di pa ako natutulog. Hindi na ako nakatulog. Ayan. So, one thing that God really loves to do is to always give a brand new start. Expert si Lord dyan. Na kahit ano yung nangyari, lagi siyang nagbibigay ng panibagong simula. Kasi He is the beginning. Diba? He is the beginning and the end. He is the Alpha and Omega. Control niya yan. So, He really loves giving opportunities for a new start. Every morning, diba? His grace is new. Diba? And every morning, meron tayong brand new start. And this year, sabi ko nga, excited ako i-share yung word. Pero, ayan, I pray na ma-capture ng word ni Lord
yung heart at saka yung mind natin at ma-empower tayo. No? So, bago tayo mag-start, let's pray. Tayo naman tayo para makapag-stretching ng onte. Ayan. Let us pray. Hallelujah, Lord. Magandang umaga, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa napakagandang umagang ito for this wonderful opportunity to worship you. We honor you, Lord. We humble ourselves before you, creating us a pure heart. Lord, anumang gawain ng kalaban para istorbohin kami, lituhin kami, winawasak ko sa pangalan ni Jesus. Lord, I apply the blood of Jesus Christ in this place, in our hearts, in our minds. Thank you, Lord. Holy Spirit, teach us, guide us. Lord, itong word na ito, rumema sa puso namin, magkaroon ng kapangyarihan at magbunga sa buhay po namin. Ito yung aming prayer na may pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, we say, Amen. Amen. Maaari na po tayong maupo. Ayan. Ito yung key verse natin, kanina nabasa na to eh. And ito na, share ko na. Ito yung word talaga na ini-impress sa akin ni Lord noong November pa lang. Haggai chapter 2 verses 4 to 9. But now be strong, Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, son of Joshua, son of Josadak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work. For I am with you, declares the Lord Almighty. This is what I covenanted with you when you came out of Egypt, and my spirit remains among you. Do not fear. This is what the Lord Almighty said. In a little while, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. I will shake all nations, and what is desired by all nations will come, and I will fill this house with glory, says the Lord Almighty. The silver and gold is mine, declares the Lord Almighty. The glory of the present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Church, yung word that the Lord is giving us this morning is the word greater. Ayan. Amen? Sino yung gusto ng greater? Amen. A brand new start for 2026. So, himay-himayin natin yung nabasa natin kanina, no? And I hope that we will be encouraged and empowered by this. So for context, ayan, ikwento muna natin para naman maintindihan natin. Siguro nadaanan nyo na to sa devotion ninyo. Ang Book of Haggai is 2 chapter lang naman. Ayan. So, si Haggai, he was a prophet at the time when the Jews, specifically the tribe of Judah, returned to Jerusalem from when they were exiled and were captive by the Babylonians. So, ito yung nakalaya na sila from Babylonians captivity. Si Zerubbabel, yung kausap ni Haggai, si Zerubbabel ay isang governor ng Judah. Nung panahon noon, ang governor, para siya yung tagapamahala ng lahat. Yan, siya nag-oversee. Okay? Si Joshua naman, siya yung high priest nung panahon na yon. Kaya, hindi talaga pwedeng paghiwalayin ng church and state. Sa Bible pa lang, magkasama talaga di ba? Si Joshua at si Zerubbabel, tandem sila na nagli-lead sa Judah, no, in Jerusalem. Now, after nung bumalik sila sa Jerusalem, yung lugar
ruins. Sira-sira yung bahay, yung temple, giba. Yung temple niya to, ito yung temple na ginawa ni Solomon. Yung napakagandang temple, puro gold. Diba? Dito sila nag-o-offer ng mga offerings nila before. No? And it was ruined. Yung pagbalik nila dun sa Jerusalem, devastated talaga. So, nung pagbalik nila, syempre, nagsimula sila ulit. Naging busy sila ngayon. Paghahanap buhay, pagre-rebuild ng bahay, para maging back to normal. Ayan. So, yun yung background ng ating storya. The people were so busy rebuilding their lives, but then they forgot to rebuild God's temple. Kaya pumasok ngayon to si Haggai kasi he received a word from the Lord na sabihan mo sila si Zerubbabel, si Joshua at ang bayan ng ang Judah na i-rebuild nila yung temple ko. Ayan. Now, etong Book of Haggai, napakamalaman niya pala kahit na 2 chapters lang siya. No? Siguro, pag-uwi niyo sa bahay, balikan ninyo. No? But, mag-focus tayo dun sa key verse natin kanina, yung Haggai chapter 2, verses 4 to 9. Kasi yun pa lang ang dami ng promise na Lord. Now, these are the divine assurances for a greater season. Alam ng Lord kasi na, syempre, bagong taon, panibagong kahaharapin mo na naman. Alam ng Lord na kailangan natin ng baon eh. Tama? Ikaw ba, harap ka sa labanan? Wala kang dala? Dapat meron. May baon ka. May baon tayo dapat na word of God, na promise ng Lord. And, ayun nga, so I prepared yung a few key points lang, no, about divine assurances for a greater season. Number 1, yan. Ang number 1 is strength for the journey ahead. Ang sabi doon, di ba, 3 beses niyang sinabi, be strong. Sabi mo sa katabi mo, be strong. Sa Tagalog, magpakatatag ka. Amen? Amen. Sino dito naniniwala, kailangan talaga niya magpakatatag? Amen. Magpakatatag ka ngayong 2026. God commanded us to be strong. And when He commanded us, hindi siya yung nag-utos, kunwari mag-uutos ka sa yung pinsan ko si Tin yan. Tin, bili mo ako ng merienda sa tindahan. Ate, nasan yung pambili? Bahala ka na. Hindi si Lord ganon. Nung nag-command siya ng be strong, He also gave provision ng strength. No? Sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga kapatid, kung tayo lang, maaaring kaya mo maging strong. Kaya mong disiplinahin yung emotions mo, yung isip mo. Pero, paano pag nasa breaking point ka na? Tapos, sarili mo lang yung inaasahan mo. We must change that. Sabi doon, be strong. Kanino? Kay Lord. Be strong in the Lord and the power of His might, not on our own. Kasi, kung magiging strong ka ng sarili mo lang, hindi kaya. Sino dito yung may mga pinagdaanan ng 2025 na kung wala si Lord, baka naloka na. Baka nawala na sa sarili. No? Tama? Sa true. Di ba? Sa true lang. Paano yung panahon na
Hindi ko na talaga kaya. Parang yung kanta ng Sponge Cola, wala nang maibubuga. Wala na akong maramdaman. Paano yung mga pagkakataong parang feeling mo ubos ka na, talagang naniniwala ako sa Diyos, pero ang hirap talaga, or hindi ko na alam gagawin ko. Sabi niya, in 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 11, si Paul ang may sabi nito, he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That's why, for Christ's sake, I delight in my weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Amen. Yung mga moments na akala mo noon, give up ka na, wala na, hindi mo alam, yung pala yung moments na pinatatag ka ng Lord. Amen. Amen. So mga kapatid, be strong. Hallelujah. Ayan. Number 2, the unshakable promise of God's presence. Ang sabi ni Lord kila Zerubbabel, kay Joshua at saka sa Judean, sabi niya, for I am with you. Ang gandang pangako ng Lord. In Joshua 1:9, he said, have I not commanded you, be strong. Be strong na naman. Kailangan, importante talaga mga kapatid ha, strong tayo. Ayan, nakailang ulit ang Lord. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Kahit saan ka man mapunta, kahit ano yung kaharapin mo, kasama mo si Lord. Amen. Sabi ko nga ang dami nating pinagdaanan, but I wouldn't have it any other way. Basta kasama ko si Lord. Amen. And that is God's promise. He will never leave us. He will never forsake us. Number 3. Ayan. God has not forgotten His covenant. Pinaalala niya kanila Zerubbabel, ito yung covenant ko sa inyo noon pa man. Nung time pa man ni Abraham, ni Moses, pinaalala niya. Si Lord hindi siya nakakalimot Sino dito yung may mga pangarap na nakalimutan niya na? Or yung mga prayers na parang hindi na nangyari? Or sinukuan mo na lang maniwala kasi para namang imposible? May naririnig ako nagko-correct doon sa gilid. Correct. No? Ako, personally, may mga ganun ako yung parang nakalimutan ko na siya, na to the point na hindi ko na napagpe-pray kasi parang hindi naman na nangyari. Parang yung timeline ko is different from God's timeline. Hindi ko naunawaan na may panahon pala ang Diyos para doon. Pero hindi niya pala nakalimutan. Siya pa nga yung nagpapaalala. Di ba pinangako ko sa iyo to? No? Ano yung mga pangarap mo or pangako ni Lord sa buhay mo na hindi pa nangyayari? Nakamuntik mo ng kalimutan. 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself. Pag sinabi niya sa'yo, gagawin niya. Mawalan ka man ng pag-asa, makalimutan mo man, gagawin niya. Ipapaalala niya, gagawin niya sa buhay mo. Amen. Kaya huwag ka mawawala ng hope. Huwag mong iisipin na
wala nang pag-asa to. Ganito na to. Parang kamamatayan ko na to, yung gano'n. No. Hindi nakakalimutan ni Lord yung covenant niya. We are His people. He is our God and He will take care of us. Amen. Number 4. Ayan. Number 4, empowered by the indwelling Spirit. Sabi ni Lord, through the prophet Haggai, sabi niya, "My spirit remains among you. Do not fear." Nung panahon kasi yon, in the Old Testament, the Spirit of the Lord come and go siya. Pinaalala ng Lord na yung Spirit ko nasa inyo. I will not go. I will remain with you. Amen. Hindi tayo iiwan ng Lord, so do not fear. Noon kasi, yun nga, the Holy Spirit is come and go. Ngayon, no, He lives in us. He is in us. We are the temple of the Holy Spirit. Amen? Malakas ka o mahina ka man, nandyan ang Holy Spirit sa'yo. Hindi ka niya iiwanan. Ang sarap namnamin na nandyan siya palagi. Ramdam mo man siya or hindi, His Spirit is with you. Yung moments na kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng wisdom, kailangan mo ng lakas ng loob, may mga bagay ka na hindi masabi sa asawa mo, sa friend mo, sa pamilya mo, sa anak mo. Ang Holy Spirit, He remains in you. Do not fear. Ang ganda nung sinabi ni Ate Sel kanina, ang paalala sa atin ng Lord talaga, do not fear. Naranasan nyo ba na nabalot yung puso nyo ng fear? Na-experience nyo na yon? Yung nabalot yung heart mo ng fear, ng anxiety, napakapangit na pakiramdam. But, thank God, we have the Holy Spirit. Inaalis niya yon sa heart natin. Amen? Amen. And in John chapter 14, verse 16 and 17, si Jesus mismo ang nagsabi nito sa disciples niya. "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him or knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be with you." Kilala mo ang Holy Spirit. Kailangan kinakausap mo siya. Araw-araw. It's not enough na tumanggap ako, naniniwala ako kay Father, kay Jesus, kay Holy Spirit. Iba yung naniniwala ka, iba yung meron kang relationship. And relationship is what the Lord desires from us. For us to, alam mo yun, yung Holy Spirit nasa atin na eh. Kilala mo siya. Sabi ni Jesus, He is in you, He will be with you, you know Him. So, kilalanin mo pa siya even more. So that He will empower you more and more. Amen? Naniniwala ko, sinabi to ng Lord kila Zerubbabel kasi alam niya na kailangan ng tao ng Holy Spirit. Amen? Kailangan ba natin ng Holy Spirit? Amen. Hindi kaya. Hindi kaya pag wala ang banal na Espiritu talaga. Amen? And ang ganda talaga sabi, you know Him. Nasa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo. Nasa iyo ang Holy Spirit. Kilalanin mo siya. Kausapin mo. No? And sabi, He is our advocate, our helper. He will be with us forever. Yung tao, pwede kang iwan eh.
Di ba? Oh. Yung asawa mo, minsan di ka pinakikinggan eh. Oh. Pero ang Holy Spirit, 24/7, hindi mahirap hanapin ng Diyos. He is with you. He is with you. Amen. Now, to. Number 5. Ayan. Number 5, faith that is tested will be faith that lasts. Sabi ni Lord doon, no, I will once more shake the heavens and the earth, the sea and the dry land. Yayanigin talaga. Amen? Sino dito yung nakaranas na ng yanig? Parang kaliwat kanan. Sabi ni Paul, I am hard-pressed in every side. May naniningil sa kanan, sa kaliwa, may problema, may ganito, may ganyan. Diba? Tama? Minsan talaga niyayanig ka eh. And sabi doon ni Lord, hindi naman sa nananakot ako pero katotohanan lang na darating ang panahon ng pagsubok. It's one thing that we have to be prepared for. Not expecting don't expect, pero mangyayari siya. There will come a time na isi-shake ka talaga. Isi-shake ka. Pwede bang exempted na lang, Lord? Nagsaserve naman ako sa'yo. Christian naman ako. Pwede bang hindi na lang? Akala kasi nila, pag Christian ka na, hayahay na lang, ganun, di ba? Prente-prente, coffee-coffee, pictures, ganon. Labas-labas, fellowship, hindi. Sa labas, sa front siguro, in the surface, yun ang nakikita mo. Pero pag tayo na lang sa bahay or sa sarili natin, marami talagang challenges. And it happens talaga. Sabi sa Bible, huwag kang magugulat eh. 'Di ba? Huwag kang magugulat na meron kang pinagdadaanan as if naman ikaw lang yung nakakaranas niyan. No? As if naman hindi siya normal sa buhay ng isang Kristiyano, all the more disciple ni Jesus. Nabasa niyo ba yung buhay ng mga disciple ni Jesus? Living a good life ba na hayahay lang? Hindi, di ba? Sino gusto maging disciple? Amen. Umamen kayo. Normal lang ang mga pinagdadaanan ng mga pagsubok. In 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, in all of this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Ang lupet, all kinds of trials pa. Ilang klase na ba yung nangyari sa akin? Tingnan mo nga, no? All kinds of trials daw. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Importante kay Lord ang faith mo. Yung faith mo, it is faith, di ba, that we please God. Yung faith mo is worth more than silver or gold. Mas importante, mas worth it pala yung faith mo kesa sa gold. Eh yung gold nga, inaapakan lang sa langit di ba? Kalye lang siya. Mas malaki pala yung value ng faith mo kesa sa gold. Our faith will be shaken. But, sabi doon, pag na-shake naman yung faith mo by fire, it will result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed in your life, in your situation. Amen? Amen. Number 6. Ayan. The glory ahead will surpass the glory behind.
the glory of the present house will be greater than the glory of the former house. Sa Bible, yung word na glory in Greek, it's doxa. Ibig sabihin, honor, splendor, majesty, kagandahan, magnificence, perfection, manifesting as radiant presence, power, and character. Ako, in my prayers, I always pray, Lord, mag-glorify ka sa buhay ko, sa buhay ng family ko, sa buhay ng church ko. Kasi when God's glory falls down and He proves it sa life mo, magnificent. Ang ganda. Amen? Kaya kayo, pag nagpe-pray kayo, Lord, may you be glorified in my life. Lord, may you be glorified in my career. Lord, makita yung glory mo, yung kagandahan mo, yung kabutihan mo, yung magnificence mo sa buhay ko. So, lagi nyo isama sa prayer nyo yun, na Lord, mag-glorify ka sa buhay ko. Amen? Sama nyo na yun sa prayer nyo, Now, yung promise ng Lord, kung noon, isipin mo nga, yung mga naging, yung mga matinding ginawa sa'yo ni Lord, na yung akala mo imposible, ginawa niyang posible for you. Yung mga ginawa niya, ito nakarang taon, huwag na tayong lumayo. Meron dito mga nag-travel ng walang bayad, no? All expense paid. Meron dito mga pinagaling. Meron dito binigyan ni Lord ng sale, di ba? Yung walk-in. Walang kahirap-hirap. Ang dami. Meron dito, nabayaran yung utang, wipe out clean. Mga ganon. Yung mga akala mong imposible, sabi ni Lord, kung ano yung iniisip mo na ginawa niyang glorious sa buhay mo nung nakaraan, mas glorious yung gagawin niya next. Amen? Don't be stuck sa old victory. Luma na yun. Ganito nung 2020, nakabili ako ng bahay, ganyan. Glory to God. Pero luma na yan. Wait, there's more. Greater. Amen? Amen. So, kung pinakita ni Lord noon yung glory niya, He will show you greater things. Don't be stuck sa previous victories. Kasi He can do greater victories in your life. Don't be stuck sa previous defeat. Kasi it will only hold you back. Sabi nga, forgetting what is behind, I look forward to what is in front of me, sabi ni Paul. And in Isaiah chapter 43, verses 18 to 9, sabi doon, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Open your eyes. Mabuti ang Diyos, church. Hindi mo man nakikita sa physical eyes mo, God is doing something for you. Something that is greater. Amen. Sino yung excited? Amen. Number 7. Peace as the evidence of God's presence. Sabi niya kay Zerubbabel, sabi ni Prophet Haggai, I will grant peace. Sabi ng Lord.
John 14 verse 27, si Jesus ang nagsasalita nito, "Peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." This coming year, church, God is reminding us na we have this inner peace. Kaya do not be afraid. Dumating ka man dun sa panahon na, ayan na, may pagsubok na, may shaking na nangyayari. Remember this, na God will give us peace. Hindi peace na bigay ng mundo, hindi peace na bigay ng pera. Paano pag wala ka ng pera, may peace ka pa ba? No? Hindi kagaya ng binibigay ng mundo, but peace that transcends all understanding. Sabi sa Philippians 4 verse 7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and mind in Christ Jesus." Sabi doon, yung peace na hindi mo ma-explain kung saan nang gagaling. Nasa gitna ka na ng pagsubok, pero may peace ka pa rin. Parang si Jesus, no, maalog na yung ship. Malulunod na daw sila, nagpapanik na yung mga disciples. Si Jesus, anong ginagawa? Tulog. Napaka-peaceful. Sino dito yung gusto yung sarap ng tulog pa rin sa gabi kahit may mga pagsubok? Amen? Posible naman yun eh. 'Di ba? Favorite ko to kasi ang ganda nung sinabi dyan, that the peace of God will guard your heart and your mind. Hindi lang yung heart mo, pati yung mind mo, lalo na ngayon, no? Mental health, iingatan ng Lord yan. Amen? Kasi yung battlefield natin, it's in the mind talaga eh. Ako nakakaranas ako niyan. Ang dami mo iniisip, di ba? Tapos minsan kung ano-ano na yung finifeed na lies sa'yo ng kalaban, no? But ang pangako ng Lord, i-guard niya yung heart at saka mind mo. Na ang sarap pa rin ng tulog mo, no? Kahit na may pinagdadaanan ka, may peace ka kasi you know that God is in control. And ang ganda, no? So, let me just recap. Binigyan tayo ng Lord ng strength, ng promise ng kanyang presence, yung covenant niya, hindi niya nakakalimutan, yung spirit niya nasa sa atin, yung faith natin, He will strengthen, He will give you greater things, greater glory He will manifest in your life. And number 7, yung peace as the evidence of God's presence. Napakagandang mga pangako. Amen? Ang sarap baunin na, okay Lord, ready na ako. Para 2026, bring it on. Bring it on. Sige handa ka ha. Ayan. Ito, alam niyo church, itong lahat ng pangako na yan ng Lord, it's already given eh. Amen? All the blessings, all the promises, it's already given. And it's ready for you to take. Nasa sayo lang yun. No? Pero ito, another reminder from the Lord through Prophet Haggai. We have to do our part. Ngayon may part naman tayo. Yung mga pangako kanina, part ni Lord yun eh. Tama? Part ni Lord. Now we have to do our part. And there is a call for us to rebuild what truly matters. Ang sabi doon, di ba? Be strong, all you people of the land, declares the Lord, and work. For I am with you. Ano yung work na yon, Lord?
Church, we are in the last days. Malapit nang bumalik si Lord. Nabalitaan niyo ba sa news si Trump? Binomba niya naman ngayon yung sa Venezuela. Nabalitaan niyo kanina, kagabi yata yun. Tsaka nung Christmas Day, di ba? Ano nga ba yung country na yon na binomba din niya ni Trump? Nigeria. Yung may mga pinapatay na mga Christians. No? There are sound of wars. May mga iba-ibang klaseng sakit. No? Sa Africa, may mga famine. The signs are there. The Lord is coming back and it's coming near. It's drawing near. We have to do our part. Sabi doon, the people of the land declares the Lord and work. We have to work. Hindi yung work dito sa mundo. But we have to do the kingdom work. The work of the Lord to share the good news of salvation. Amen. Kung ikaw sinave ni Jesus, paano yung kapitbahay mo, yung magulang mo, asawa mo, anak mo na wala pa, na hindi pa nakakilala kay Jesus Christ? No, we have to do the work. Yung people of Judah, yung story na to, if you will read dun sa first chapter, sabi ni Lord, nagtatrabaho kayo, pero palaging kulang. Umaasa kayo na 20 yung aanihin, na 50 yung aanihin nyo, pero naaani nyo 20. Hindi kayo makontento. Nakalimutan ninyo, masyado kayong busy. I-rebuild yung mga bahay ninyo. You forgot my temple, sabi niyang ganon. Church, masyado tayong busy sa pagpapayaman, sa mga kung anong-anong bagay dito sa mundo. But there is a call for us to rebuild what truly matters. We have to do the kingdom work. We have to rebuild God's temple. Ano yung temple na yun? Kaluluwa. Physical na ang temple ng Lord ngayon, di ba? We are the temple of the Holy Spirit. We have to win more souls for Jesus Christ. Papayag ka ba na pag bumalik si Lord, ikaw lang? Hindi kasama yung asawa mo, yung anak mo, kapitbahay mo, nanay mo, tatay mo, o kung sinong importante sa'yo? Payag ka ba na ikaw lang? Sabi sa Mark 8:36, "For what is the profit of the man if he gains the whole world and loses his soul?" This year, church, let's go back to doing the work. Amen. Let's go back in helping building the kingdom of God by winning souls and sharing the good news of salvation. Si Lord nga naging mabuti sa'yo eh. Sino tayo para hindi natin i-share yung kabutihan na yun? Amen? Si Lord, ginawa niya lahat. Yung inisa-isa natin kanina, pinatatag ka niya, tinanggal niya yung takot mo, binigyan ka niya ng blessings, binigyan ka niya ng peace. Lahat ginawa ng Lord. And deserve din ng iba na magkaroon ng salvation. Salvation is for all. No? This year, sana ito na yung year na, Lord, I will commit to you. Kung last year, medyo napabayaan natin yung ating ministry, again, God is giving us a new beginning. A new chance to start again. And this time, yung promise ng Lord, you know what? It will be greater. Amen. You can start again. You can recommit again. Na Lord, balik ako sa calling mo.
Yung blessing, sabi ko nga, nandyan yun eh. Seek first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, huwag mong problemahin yung kakainin mo, dadamitin mo, iinumin mo. Lahat ng yan, hinahanap yan ng ibang tao. But ikaw, disciple ka, seek first the kingdom of God, lahat yan. It will be added unto you and greater. Amen. Huwag mong paghinayangan na mag-serve sa Lord. Yung service na sinasabi ko, yung hindi lang dito sa church. Hindi lang yung nagigitara ka, kumakanta, nagbubukas ng pinto, nagluluto. Hindi yon. The true work, the true service is winning souls, sharing the gospel. Huwag mong panghinayangan na mag-serve kay Lord, na gamitin niya yung life mo. Make this year 2026 the year na you can commit kay Lord na, Lord, sige po, use me for rebuilding your kingdom. No, kagaya ng mga Judeans, nung tribe ng Judah, nag-rebuild sila, ni-rebuild nila yung temple out of the ruins. Kasi yun lang naman yung magagawa talaga natin eh, bukod sa worshipin siya. Aside from worshiping Him, the only thing that we can do is share His goodness and grace and love. Joshua 24 verse 15, sabi ko nga, huwag niyong panghinayangan na magsilbi sa Diyos. But serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourselves this day whom you will serve. Sino ba yung serve natin? Yung trabaho natin, business natin, or si Lord? Sino yung number one? No, sabi doon, mamili ka. Choose who you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates, or gods of the Amorites in whose land you are living. Sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Amen. Sino dito yung ngayong 2026, I choose to serve the Lord. Kami, buong pamilya ko, we will serve the Lord. We will advance. We will help in rebuilding His kingdom. And the promise of the Lord in Joshua 11:36, if you obey and serve Him, you will spend your days in prosperity and your years in contentment. Amen. Napakagandang promise ng Lord sa atin. Huwag natin kakalimutan na we have to do the work. We have to do the work, church. Hindi tayo, God didn't save us para lang yumaman ka, para ma-achieve mo lahat ng gusto mong ma-achieve sa buhay. Kasama na yun, bonus. But you were created for a purpose. For advancing His kingdom. And through that, God's glory will be magnified. Your life will give glory to God. And this is the promise. Sabi doon, you will be blessed. Haggai chapter 2 verse 19, ang sabi niya, is there yet any seed left in the barn? Until now, the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree have not borne fruit, but from this day on, I will bless you. Amen. Parang sabi na, Lord, pakinggan mo to. Simula ngayon. May panggigigil no? Simula ngayon, ibibless kita. Parang ganun. Na, Mac, simula ngayon, bibless ka ni Lord. Amen. Imaginein mo, sa'yo sinasabi ng Lord to,
Anak, from this day on, I will bless you. Parang lahat ng paghihirap mo nung nakaraan, parang erase lahat no? Kaya sinabi ni Lord to doon, nung time na yon, kasi yung people of Judah, diskumpiyado pa rin sila. Dahil di ba, nirebuild nila yung temple. Nung nirebuild nila yung temple, hindi siya ganun kasing ganda nung una. Yung kay King Solomon kasi, yung pagkagawa ng templo noon, ang ganda talaga. Sobrang ganda. I-chat GPT nyo para makita yung itsura. O research nyo sa Google. Pero depiction lang yun Nung nirebuild nila yon, mas maliit siya. Kaya yung confidence ng mga taga-Judah, hindi ganun ka-full kasi hindi nila napantayan yung unang gawa, pero ang sabi ng Lord, yung glory ng present house, kahit maliit yan, kahit hindi yan kasing garbo nung dating templo, yung glory ko will be greater in the present house. Amen. Grabe, ang ganda. From this day on, I will bless you. Now, as we face another year, let us be reminded na the Spirit of God is with us. No? We don't know what the future holds, but we know who holds the future. Amen. Sino ba dito yung nakakaalam ng mangyayari sa kanya? Sa 2026, may pagkamanghuhula. No? Wala naman nakakaalam di ba? At saka si Lord, pag nagbibigay siya ng salita niya, hindi niya naman sinasabi eksakto lahat ng specific na mangyayari sa iyo di ba? Sinabi niya lang, I will bless you. Hindi mo alam kung paano. Dadaan ka sa pagsubok, hindi mo alam kung anong klase. Diba? But, ang totoo nun, siya yung may hawak ng future. Now, balik ako dun sa yung word. Yung title ng message natin, greater. Sabi mo nga, greater. Greater. Amen. Ayan. Now, receive the word. No? Ito yung word, medyo may pagka-prophetic to. Hindi, I declare prophetic ito. Receive the word of the Lord that this 2026, sabi niya sa word niya, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Yung glory ng Lord sa buhay ko, sa buhay natin, sa church na ito, will be greater than the glory of the past. Greater testimonies. Sino may gusto nun? Amen. Kung may testimony ka na malupit, panis na yon. May bagong bibigay si Lord. Greater testimony. Nakaka-excite, diba? Greater breakthrough. Amen? Sino may gusto nun? Siyempre, lahat tayo, no? Greater provisions. Greater peace. Greater joy. Greater health. Greater spiritual maturity. Ito, nabanggit to ni Ate Sel kanina Greater influence and impact and greater in all areas of my life. Amen. Sarap. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung next slide, pwede bang basahin natin siya ng sabay-sabay? Gusto ko pag binasa natin to, yung full of conviction yung damang-dama mo, na niranamnam mo talaga yung declaration na to. Sige, next slide please. Aba, medyo maliit. Kaya ba? Kaya mabasa?
Ayan, kaya naman. Okay, sabay-sabay tayo ha. Let's declare. Dumpisa tayo dun sa Lord ha. Okay, let's declare. 3, 2, 1, go. Lord, we receive your word for this new year. Greater. Greater than what we have seen. Greater than what we have asked. Greater than what we thought possible. We step into it with faith, obedience, and expectation. This year will testify your greatness in our lives. We pray and declare this in faith. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Church, baunin nyo yung word. The promise of the Lord is greater for you this 2026. Amen. Napakasarap i-receive nung pangako ng Diyos. Lahat ng naranasan mong pagpapala, intro pa lang yan. Intro pa lang. Mamamangha ka sa gagawin ng Lord sa buhay mo. Ang sarap nun, na, Lord, bless me with greater things this year. Greater spiritually, greater physically, greater in all areas of my life, so that you will be glorified. Amen. Now, lagi nating naririnig, di ba? Kailangan you start the year strong. Paano nga ba? Sabi ko, Lord, paano nga ba mag-umpisa ulit? Or paano ba mag-umpisa ng malakas after a very exhausting year? Sabi ko nga, 2025, challenging. Parang hindi ka pa tapos sa isa, may panibago na naman. Tama? Lord, paano ako mag-start strong when I have been exhausted nung nakaraang taon? Paano ako magsisimula ulit ng panibago? And then the Lord reminded me. There is one story in the Bible. Si Jacob, kilala niyo? Si Jacob, di ba? Siya yung niloko niya yung kapatid niya, si Esau. Inagaw niya yung yung mana ni Esau. Sorry, medyo nauuhaw ako Panira ng moment Pero ayun nga, so si Jacob, one time yung sabi, si Esau kasi nagalit sa kanya kasi nga inagaw niya yung mana, di ba? So ito si Esau, ang naging goal niya, papatayin niya talaga to si Jacob. Kasi inagaw sa kanya yung birthright, yung mana. When it was supposed to be for Esau, he was the firstborn. Pero nilinlang nila ng nanay niya, yung tatay niya, kaya siya sa kanya napapunta yung yung mana. So ngayon, eto si Esau, kikitain niya na ngayon si Jacob. Si Jacob, syempre, takot. Kasi, nagawa niya nga ng mali si Esau, diba? Takot siya. Sabi niya, pag ako, papatayin ako nito. Kaya ang ginawa niya, lahat ng mga servant niya, asawa niya, anak niya, pinauna niya. Sabi, sige, mauna na kayo. Susunod ako. Kasi nga takot siya eh. Ang ginawa niya, nag-moment muna siya, nag-isip-isip siya ngayon. Sabi niya, naku, anong gagawin ko? Si Esau, papatayin ako noon. Pero doon sa desert, may na-meet siya. Na-encounter niya si Lord. Sabi niya, nag-encounter sila,
aalis na yung man. Nakikibagbuno siya, sabi niya, Lord, I will not let you go until you bless me. Sabi niya gano'n. Wala akong ibang way na alam kung paano tayo magsa-start na malakas. Ngayong 2026, isa lang. Yung ma-encounter mo yung Holy Spirit and you ask Him this morning na, Lord, I will worship you. Hindi ako lalabas ng pinto na to. Not until you bless me. Not until you empower me with the strength that I need for this year. Not until you bless me with all the blessings na kailangan ko. Sabi kanina, there will be shaking. Hindi mo maiiwasan yon. But the blessings of the Lord, the peace, the provision, the strength, He will give it to you through the power of the Holy Spirit. Amen. Kaya mo maging victorious this 2026, even greater sa lahat ng victory na naranasan mo sa buhay mo. But without the Holy Spirit, you can't do it. But with the Holy Spirit, He will do greater things in your life. Amen.